minsan, tinatanong na tayo, binibigyan sa atin yung pagkakataon, pero sa ating pagtatanong sa atin ng mga tao, natakot naman tayo sabihin kung sino tayo at natatakot tayo sabihin kung ano ang tunay na ebanghelyo. Okay? At nangyayari sa atin yun. Diba? Pero sabi ni Apostol Pedro at sabi ni Apostol Pablo, pareho lang po sinasabi ni Apostol Pedro at Apostol Pablo, maging handa tayo sa pagsagot. Tingnan nyo, balik natin yung sabi ni Apostol Pablo. Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas na inyong samantalahin ang panahon, ang inyong pananalentanaway laging may biyaya na lasang asin upang inyong malaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Yung sinasabi bawat isa nagtatanong sa inyo. Okay, sa chapter 4 verse 7 to 8. So, tatapusin po natin itong chapter 4 ng pagbabasa na lang. Ano? At natapos na natin po yung ating pong yung pinaka-sentro ng sulat ni Apostol Pablo, yung motibo niya kung bakit niya sinulat, na discuss na natin. At ito po ay sa kanyang conclusion ay nagbibigay na lamang po siya ng mga pangkalatang tagubilin sa mga taga-iglesia ng Colossae, kung saan naman ay ina-apply naman natin sa panahon natin. Ang sabi po doon sa chapter 4 verse 7 to 8, ang sabi, ang lahat ng mga bagay ukol sa akin ay pinatatalastas sa inyo ni Tychicus, na minamahal na kapatid at tapat na ministro at kasamang lingkod sa Panginoon, na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang maalaman ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso. So itong si Tychicus ay galing kay Apostol Pablo doon sa Roma, at si Tychicus ay pinapunta, no? Pinadala ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas kasi natural kasama yung sulat niya na ating pinabasa, na itong si Tychicus ay pinadala niya at sabi niya nga po, sabi, ang lahat ng mga bagay ukol sa akin, yung ukol kay Apostol Pablo, kung ano yung kalagayan niya doon sa kanyang pagkakulong. Ang sabi, ipinaalam sa inyo ni Tychicus na minamahal ang kapatid at tapat na ministro na kasamang lingkod sa Panginoon, na sabi na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang maalaman ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso. Ibig sabihin, bagamat ikakwento ni Tychicus kung ano ang naging kalagayan ng Apostol Pablo doon sa kanyang pagkakulong sa Roma, natural malulungkot yung mga kapatiran doon sa Colossae, pero si Tychicus ay magsasalita rin ng mga bagay upang sa ganon ay maaliw sila, maaliw ni Tychicus ang mga taga-Colossae. Lumiit yata ang sulat. Sa chapter 4 verse 7 to 9, ang sabi, ang lahat ng mga bagay na ukol sa akin, parang naulit lang po, no? After naisama lang yung 9. At yung 9 ay naandun po sa bandang baba, na sabi, nakasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo, sila ang magpapatalastas sa inyo sa lahat ng mga bagay na nangyari din. So, dalawa yung sinugo ni Apostol Pablo doon. Kasama rin po si Epapras. Bali tatlo sila at malamang mayroon pang ibang makasama. Pero makikita natin, binanggit dito si Onesimus. Si Onesimus po ay Onesimo. Sa English, Onesimus. Si Onesimus po ay isang alipin. Alipin po siya ni Pilimon. Kung natatandaan niyo, pinag-aralan po natin yung sulat kay Pilimon, na siya po yung runaway slave. No? Tumakas po siya. Ewan ko kung ano nangyari, hindi naman nabanggit. So, maaaring nakapaggawa siya ng hindi maganda sa kanyang amo, at para hindi siya mabalikan ng kanyang amo, ay siya ay tumakas. At nangyari, sa kanyang pagtakas, napasabay siya nakulong si Apostol Pablo, nakulong rin naman siya sa Roma, at doon nagkakaroon ng pagkakataon si Apostol Pablo na ma-convert itong si Onesimo sa Iglesia ng Panginoon. So, kung babasahin natin yung sa Pilimon, makikita natin pinababalik ni Apostol Pablo si Onesimo kay Pilimon upang tanggapin siya, hindi na alipin, kundi kapatid na kay Kristo. At dito naman,
sinusugo naman ni Apostol Pablo si Onesimo. Ang sabi, tapat at minamahal na kapatid, ang sabi na siya ay isa sa inyo, sila ay magpapadalas na sa inyo sa lahat ng mga bagay na nangyari din. So, si Onesimo, pagkatapos na ma-convert, naging member din ng iglesia na nasa Colosas. Kaya nga, kasama siya sa inutusan ni Apostol Pablo na maikwento kung ano ang kalagayan niya doon sa kulungan. So, pati si Pilimon na amo ni Onesimo, si Onesimo ay kapwa nakatira at member ng local church doon sa Colosas. Okay?